Ayan. Good morning, good afternoon, and good evening po to all participants na nasa Zoom natin right now. Ayan, pakitype naman po ng number 11 if you can hear me loud and clear. Ayan, pakitype naman po ako. Okay, ayan. So mukhang loud and clear naman ako sa ating lahat. To all participants na nasa Zoom natin, kamusta kayo dyan? Okay, so I know excited na kayo malaman kung ano yung event natin right now. But before tayo mapunta doon, di ba? Okay lang ba malaman ko muna kung nasaan lupalop kayo ng lugar? Kung nasaan ba kayo right now? And para malaman ko, di ba, kung sino-sino yung nakikinig at nanonood ng Zoom natin. Or in short, di ba, kung saan na napupunta itong Zoom event natin. And sa mga participants natin, pwede nyo po siyang i-share sa mga kasama nyo. Ayan, so magsha-shoutout po ako. Hello po kay kay Jeon from Nigeria, West Africa. Wow! Nakapunta sa Africa. And kay Ate Jonalyn from Hong Kong. And syempre um, kaya kay Kuya Renzo Regada from UAE. Hello, hello po dyan. And syempre po sa leader ko kay Ate Victoria. Di ba? From South Korea. Hello po. Thank you kasi nagbigay kayo ng time para po manood ng Zoom natin right now. And kay ate from Australia, wala siyang name. Ayan. Kay Sir Jomar Magsayo from Isabela. Ayan. Hello po kay Ate Jenny from Mindoro. Kamusta kayo dyan sa Mindoro? Di ba? Sino po? Baka po meron po kayong mga kakilala na gusto nyo pabatiin dito para po makita natin kung saan-saan pa ba nakapunta yung Zoom natin right now. Ayun, alam ko na very excited na kayo, di ba? Ayun, kay Ate Daisy from Japan. Hello! Isa sa mga OFW part-timer natin na talagang ginagawa yung negosyo. Congratulations po for your income. Last day lang ng nakita ko nag 200K ka na ate. Congratulations sa inyo. Ayan, so sa lahat po hello kay Ate Mori from Japan. Sa lahat po ng participants natin na nandito po sa Zoom right now. So, kindly po, paki-open po ng camera nyo para po makita natin yung mga nagagandahan at nagagapuhan nating mga pagmumukha, di ba? Para makita ko sino-sino ba sino-sino ba yung mga sa likod ng mga name na yan? Yung mga nagaganda at nagpupugian nating participants. Ayan. Kindly open your cam, everybody, para, di ba, bago ko tawagin yung first sharer natin, makita ko, di ba, na talagang attentive kayo dito sa Zoom natin. Ayan. Shout out po kay Ate Shai, naka-red hair, super ganda. Ayan, kay Kuya Marvin, ayan, shout out po. And kay MC Lance, ayan, shout out sa'yo, hello dyan. And kay Sir Axel, ayan, parang nag-exercise si Sir Axel. Kay Coach Gary, hello po sa inyo dyan. And kay Ate Lourdes, ayan, hello po sa inyo dyan. Ayan, so I know very excited na kayo, di ba, na okay. Ayan, I know na excited na kayo na malaman. So, before that, before ako magsimula, ano ba muna, pakitype naman ako ng ano ba yung mga ini-expect nyo sa Zoom natin right now. Okay lang ba na mag-sharean tayo ng expectation dito sa Zoom natin, especially sa mga non-official member? Okay lang ba na paki-share na ano ba yung mga expectation nyo dito sa Zoom natin? Ayan, pakitype naman ako kung may mga expectation kayo dito or sino-sino yung mga walang pakialam dyan. Ayan, pakitype naman po ako, di ba? Para malaman ko, ayan, kung ano yung mga expectation niya dito sa Zoom natin. Ayun. So, I'm very excited. By the way, hindi niyo po pala ako nakikilala. My name is, my name is Carla J. Santos and I'm your host for today's event. So, ang event po natin dito is The Future of Wealth, Why Digital Business is the Key. So, maganda po na makapagtutok po kayo dito kasi yung first sharer po na tatawagin ko is isa po siyang former student. So sa lahat po ng student na nandito po sa Zoom natin, maganda maging apple of the eye nyo po siya right now. Hindi lang po sa OFW, kundi po pati sa mga student rather, pati po sa mga OFW na nandito, especially yung may mga anak, meron pong mga
kaedaran ko, especially ako, isa po akong student na nagsimula ako dito. So, I know, excited na kayo. So, hindi ko na po papatagalin. So, itong first sharer po natin right now is, hindi lang naman siya basta former student, di ba? So, isa po siya sa mga Millionaires Club or member po siya ng. Okay, so isa po siya sa mga Millionaires Club po ng negosyo natin. Meaning to say, isa po siya sa mga nakapag-earn na po ng million niya dito. Okay, so isipin mo, di ba, isang former student, pero million yung ibinigay niya, di ba? Kumbaga, nag-commit lang talaga siya dito sa negosyo. At, di ba, sa mga participants natin dito na hindi pa member, so magpa-member na kayo, di ba? So, isa din siya sa mga gold executive ng company natin, meaning to say, isa po siya sa mga ana-awardan. So, dito, hindi lang po kayo basta kikita dito. So, nanonotice din po yung income nyo. Nagkaka-income na kayo, nanonotice pa kayo ni company na isa kayo sa mga pinakamasipag. So, isa po siya sa mga na-awardan ng Gold Executive. And syempre, hindi lang yon dahil itong negosyo na to is, meron din tayong mga travel. So, isa to sa mga isa sa mga travel qualifier natin dito sa community or dito sa negosyo natin. And syempre, hindi lang yun yung ibinigay niya doing this business. Isa na din siya sa nakapaglabas ng sasakyan dito sa negosyo. So, hindi ko napapatagalin. So, let's all welcome Mentor Suzette de Los Angeles. Okay na. Let's do this! Ayan. Thank you very much sa napakaganda natin na host for today, 'di ba? So maraming maraming salamat, coach. And syempre magpapasalamat po muna ako bago ako mag-share dito sa inyo lahat. Maraming salamat, Coach Jessica Peralta for inviting me po na mag-share dito sa event natin for today. And I'm very sure po na may purpose bakit ako nandito, 'di ba? May purpose and may reason bakit ako nandito. And ayan. So, patype naman po muna ako dito sa comment section if excited ka na makinig sa kwento ko, 'di ba? And if excited ka right now na maganda yung makuha mo, 'di ba? Meron kang learnings right now and ma-inspired ka, i-type mo naman dito, I am ready. Ayan. So, sige po, i-type mo po dito kung ready ka na po na makinig, di ba? Makinig sa kwento ko. Kasi po naniniwala ako na everything happens for a reason. Bakit tayo nagkita-kita? Bakit ako nandito? Ba't ka nag-inquire sa Zoom? Di ba? Bakit ka nag-inquire sa ads, sa TikTok? Naniniwala po ako na wala pong nangyayaring aksidente sa buhay natin. So, lahat po na nangyayari po sa atin ay connected siya sa gusto natin at connected siya sa will ng nasa taas. Okay, kaya nandito ka lang din naman, 'di ba? Sulitin mo na, all ears, all eyes ka na muna sa akin kasi I am very sure po na after this event, I am very sure na meron at meron ka talagang makukuha at matututunan sa akin. Kaya kung iniisip mo boyfriend mo, mamaya na yan, 'di ba? Ako na muna, 'di ba? Kung iniisip mo naman yung yung babayaran mo, mamaya na yan. Dito dito ka na muna sa event, 'di ba? Kasi sabi sa akin ng mentor ko, kapag nakafocus ka daw sa now moment, mas marami ka pang magagawa at mas mamamanifest mo pa yung mga bagay na gusto mo. Pero kung nakafocus ka sa ex mo, ay sorry, sa nakaraan mo, di ba? Hindi ka daw makaka-move forward. Kaya ngayon, I do believe na lahat naman dito ready na. So, mas mainam po na, focus muna tayo dito sa mabilis lang po tong sharing na to para mas ayan, titignan ko muna kung ilang minutes po ako. Ayan. Okay, so kung nakikita niyo po yung slides ko right now, and kung meron kang goals ngayong 2025, lalo na ngayong May, itype po naman sa comment section kung, 'di ba? Kung kikita ka ng malaki, ano yung first na bibilhin mo? Sige, type mo nga sa comment section. Kung kikita ka ng five-figure or six-figure, ano yung pinakauna mong naisip sa isipan mo right now na bibilhin mo? 'Di ba? Baka may mag-comment dito ng babae po mentor, 'di ba? Wag, 'di ba? Wag, 'di ba? Ano muna tayo, career muna iPhone 15. Oh, very good. So ibig sabihin po lahat po na nandito may goals.
Tama, lahat naman tayo dito may goals at lahat naman po dito may gustong marating. Kasi po, bakit ko po yun nakwento? And before muna tayo mag-proceed sa kwentuhan, actually magkukwentuhan lang naman tayo dito. Magpapakilala po muna pala ako sa inyo. By the way guys, I'm a mentor Zet de Los Angeles, isa po akong content creator and entrepreneur sa company natin. So you can just follow me sa TikTok, diba yung Zet the Great? More on motivational and educational content, yung mga content ko doon. And currently, isa po ako sa founder po ako ng AGI Corp na community. And marami pa pong magandang itulong sa akin. Yung Project High and yung community po natin, yung company natin. And ayan, bakit ko po kayo tinanong kung may goals kayo or kung ano yung goals mo? Kasi ako po hindi po galing sa mayaman na pamilya. Taga Bicol po ako. 'Di ba? Nag-aral po ako sa Daraga, sa STI. So doon po ako lumaki, doon ako typical na probinsyana. Kaya kung tatanungin mo, ngayon, 'di ba? Ay, kaya yan nag-join kasi may pera na yan, successful na yan. Actually, kabaliktaran po nun. 'Di ba? Ako yung typical na estudyante. Kung magkaklase tayo, college or high school, panigurado po lagi kang nasa guidance. Panigurado po hindi lang kung mataas grado mo, bababa po yan ng onte. Bakit ako yung typical na classmate mo na huwag na tayo pumasok. Ulit-ulit na naman ang kinukwento ni ma'am. 'Di ba? Ganun ako. Kumbaga alam niyo naman yung mga black sheep, yan, ganun na ganun, lalo na sa bahay. Imagine mo estudyante, panganay, ngayon ng dogs ko, di ba? Estudyante, panganay, tapos, di ba? Tapos walang direksyon ng buhay. So, ganun ako. Ganun ako lumaki. Kaya nga, take note, hindi po ako nakapag-aral sa college. Bakit hindi ako nakapag-aral sa college? Kasi po, wait lang, update ko lang sila. Ayan, marami naghanap kasi sa akin. Bakit hindi po ako nakapag-aral ng college? Simple lang po, hindi mayaman ng pamilya ko. Tatlo kami magkakapatid, kaya kailangan ko munang i-sacrifice yung pag-aaral ko para mauna yung kapatid, dalawa kong kapatid. Kasi pag ako po yung nag-graduate, baka sumakit ulo ng nanay ko sa utang. Kasi nga, bakit di ako makagraduate eh? Kakabulakbol. Kaya sabi ko, mauna na muna sila ma, kasi at least sila para may diploma. Baka kasi ang makuha mo sa akin ma, puro ano lang eh, puro loan, di ba? Hindi naman nakapagtapos. Kaya nauna mga kapatid ko, and ngayon, here comes. Dumating sa punto, di ba panganay ako? Dumating sa punto, pagpunta ko ng bahay, sabi ng kapatid kong bunso, alam mo, wala kang rights na tawaging ate kasi hindi ka namang responsible. Sige nga, ganunin ka ng kapatid mo, hindi ka ba gigising sa katotohanan? Kaya nung nagising ako sa katotohanan na kailangan natin maging responsible sa buhay, naganap ako ng sideline. Kahit anong sideline, basta legal. Wag lang magbenta ng katawan. Lahat ng sideline na try ko. 'Di ba? Ang hindi ko lang na try na sideline, yung mga illegal. Lahat ng legal na sideline, lahat yung name it na try ko. Here comes nakita ko etong negosyong to sa Facebook via ads. Kilala niyo naman ata siya, 'di ba? By the name of Mentor Joseph Lim. 'Di ba? Kilala niyo ba siya? So si classmate, 'di ba? Siya po yung direct mentor ko na nagtuturo sa akin. 'Di ba? Ngayon, ang pinaka pinagpapasalamat ko po sa buhay, may taong nag-guide sa akin. And ikaw, 'di ba? If ikaw right now, napakaswerte mo, napaka-bless mo kung naimbitahan ka pagdating sa ganitong opportunity. Bakit? Imagine mo, sa dami-daming taong nabubuhay sa mundo, yung mentor mo, 'di ba? Yung sponsor mo, sa dami-dami niyang taong kakilala, ikaw yung pinaka-priority niya na gusto niyang idamay pagdating sa pag-abot ng pangarap. Tropa mo nga, best friend mo nga, kakilala mo nga, hindi niyo pinag-uusapan pangarap eh. Di ba, ano pinag-uusapan nyo? Di ba, si Maris Cabral, mga issues, kung ano-ano. Here comes yung mentor mo, ano siya na-share sa'yo? Paano natin abutin goals mo? Di ba, paano ka makakatulong sa bahay nyo? Paano mo babayaran yung loan mo using this kind of platform? Kaya, I'm super grateful na naging direct mentor ko si Mentor Joseph Lim. Pwede ba, i-comment mo naman dito sa chat box, pasalamatan mo naman yung mentor mo, di ba? Simple, simple thank you. Di ba, mentor, thank you. Binigyan mo ako ng Zoom link. 'Di ba? Kasi ang paniniwala ko po, the more na mas grateful ka sa mga bagay na meron ka right now, the more na mas ibibless ka ng nasa taas. Kaya right now, kung na-appreciate mo effort ng mentor mo, nasendan ka ng link, kahit qualifier ka pa lang, or else, nasendan ka ng link, ulit-ulit kasi nasendan ng link, hindi ka naman gumagawa ng paraan, di ba? Biro lang, 'di ba?
Siguro I think this is the right time na i-mention mo dyan mentor mo and just say thank you. Kung pwede, i-text mo siya kung offline siya na ngayon, di ba? Basta just say thank you. Kasi I do believe po na malaking factor sa success natin, yung meron kang taong nakikita na successful at meron kang taong natatanungan at may nagtuturo sa'yo. Isa po yun sa mga ingredients for you to become successful. Di ba? Mentor. Bibilis ka kapag may mentor ka. Okay? Fast forward, anong ginawa ko? Simple lang. Nakinig ako sa mentor ko. Kung tatanungin mo ako ngayon, ma'am, mentor set coach, sa paano ka po naging successful ng mabilis? Simple lang. Kaya nga ako may mentor kasi ang dapat kong gawin makinig. 'Di ba? Ngayon, kung meron kang mentor, meron taong nagdala sa'yo dito, ang gagawin mo simple lang. Makikinig ka sa kung anong game plan yung dalawa. Makikinig ka sa kung ano yung tip and advice niya. Ang cute ng chocho ko na sa tabi ko, 'di ba? Guys, simple lang. Kaya ako naging mabilis kasi nakinig ako sa mentor ko. To, at the long story short, take note. First, at the age of 21, doon ko po na-hit yung first travel ko na Taiwan. 'Di ba? First travel ko, Taiwan. Name it. Naikot ko na po yung buong local na mga tourist spots sa Philippines. Ako po, bakit ko po finiflex to? Kasi alam ko maraming mga bata at estudyante dito. Ako po pinaka-inspired ako sa travel. 'Di ba? Kung magta-travel ka at kikita ka ng malaki, ano yung pinaka-first na ireregalo mo sa sarili mo? Ako po pinaka-unang travel ko, Boracay. Grabe, take note, sanay na ako sa dagat, taga Burias Island ako. Laking island ako, tapos lumaki lang ako ng Daraga. Okay, wait lang. Mhm. Ay, so bakit ko po to finiflex right now? Kasi isa to sa mga nakatulong sa akin na natuto ako sa buhay at nagkaroon ako ng maraming experiences. Okay? Pasensya na may tao lang. Naririnig ba ako? Okay. Kaya po guys, simple lang. Kung ikaw na pa, kung, ayan. Ayan. So guys, eto na, pumasok na yung mga teammates ko. Galing kasi kami sa mentoring. Galing kami sa mentoring and nagpabila ako ng snacks kasi tuturuan ko yung mga mentee ko. Magi-game plan kami right now paano nila mahihit yung 5 to 6 figure. 'Di ba? So kanina guys, before ko to ikwento, kasama ko sila Mentor Joseph Lim. Sila Mentor Tanya, sila Mentor Joseph Lim, yung mga top earners sa Project High. So kasama ko sila. Nagkayayaan lang. Tara, Seth, gusto mo ba mag-spa? Ay, sige po, mentor, saan yan? O 12 a.m. mag-spa tayo sa Pasay. Noted po. Susunod po ako. 'Di ba? So, after ng assembly, nagkaroon tayong general assembly, diretso sa Pasay. Yung spa na yon 12 hours, nasa spa kami. Ang dami namin tinanay. Take note, yung mga kasama ko doon, mga top guns or mga top earner. Imagine niyo guys, sino ba naman ako dati? Kaya nga, kung ikaw right now may mataas kang pangarap, taga Bicol ka, taga probinsya ka, guys, believe me, everything is possible. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo. Tapos kailangan lang may goals ka na kailangan may goal ka na mataas. Kasi ako hindi ako nangarap ng maliit. Sabi ko nga, kung mangangarap lang din naman ako, dapat yung sobrang taas na dapat magpalpitate yung puso ko pag sinabi ko na yun yung pangarap ko. Kaya right now, kung hindi pa, 'di ba, hindi pa nagpapalpitate puso mo sa pangarap mo, ang liit ng goals mo kaya ganyan yung nararating mo. Guys, believe me, kailangan mong taasan ang pangarap mo kasi yung pangarap na yun, deserve mo yun, i-work out mo lang naman. Ang pinakamaganda, proven and tested yung compensation plan or marketing plan natin eh. Bakit? Maraming nakakagawa. Hindi lang mentor mo, hindi lang ako, marami. So, ibig sabihin, pag maraming nakakagawa, just like travels, 'di ba? Just like yung kita ng malaki, ibig sabihin, maraming susunod. Itong pinakamaganda kahit papano dahil sa pagiging content creator ko, yung mga dogs ko, pati ako na-feature din sa TV, sa ABS-CBN, sa 24 hours, basta yan na yan. Imagine mo, taga-probinsya ako, sino ba naman ako dati? Di ba? Kaya kung ikaw may pangarap ka maging artista, kahit huwag ka mag-audition sa PBB, automatic talaga sisikat ka dito eh. Di ba? Automatic, makikilala ka dito. Okay? Ito pa, fast forward.
Ito yung pinaka ikukwento ko sa inyo, gadgets. Ang paraan ko bakit ako naka-join, paano ako naka-join, say student ako sa STI eh. So lahat ng gadgets ko, sinangla ko para lang meron akong pang-join. Di ba? Sinangla ko lahat, pati tuition fee ko, kinuha ko na. Take note sa mga kabataan dito, wag niyo akong gagayahin. Wag niyo akong gagayahin kasi alas 5 na. Pag-release na lang ng tuition fee ng nanay mo. Biro lang, biro lang. Biro lang, biro lang. So, eto, wala kasi akong options eh. Keep that time, pagkuha ko ng tuition fee, kulang o nag 3 accounts ako. After that, anong ginawa ko? Nag-added ako. Mga after give me 1 month, nag-added ako. Ang pang-added ko, yung laptop ko na. Ang mindset ko, laptop lang naman to eh. End of the day, pag ginamit ko to, tapos wala ako business, lugi ako. Eh, what if i-business ko to? Di ba, magkakaroon ako ng puhunan, di mapapaikot ko pa. Eh, baka one day, dahil sa negosyong gagawin ko, dun ko mabili lahat ng gadget. So, name it. Di ba? Name it, ini-spoil ko na yung sarili ko sa mga ganitong bagay. Imagine niyo kung natakot ako. Imagine niyo kung pinairal ko yung yung scarcity mindset ko na, wag na lang. Lahat mawawala sa akin. Kaya nga, every day, kung pwede lang ako magpasalamat sa company natin, kung pwede lang ako magpasalamat sa opportunity na to, ay grabe, mukhang bibig ko talaga yung word na thank you. Ito pang pinakamaganda. Naniniwala ako na kapag naging successful ka, damay lahat pati pamilya mo. Ako hindi po ako mahilig sa K-pop. Hindi ako mahilig sa anime, sa kung ano-ano man. Ang hilig ko lang mag-aral, magbasa ng libro, tsaka magnegosyo. Sabi ng kapatid ko, crush ko si Rosé. Sinong Rosé? Blackpink daw. Anong meron? May concert daw sila. Ura-urada, nagpabook ako. 'Di ba? Ng Blackpink. O sino dito mga mahilig sa K-pop. 'Di ba imagine mo, nakakatuwa pa. Pag naging successful ka, yung mga gusto ng kapatid mo at family mo, kahit pa paano you can share your success. Sige nga, maghanap nga kayo ng opportunity na kahit pa paano, 'di ba? Imagine niyo guys, sige nga, o ganap kayo ng opportunity na kahit papaano, 'di ba? Mai-share mo yung blessings together with them na kasama ka nila. Alam mo, hindi ko dito makalimutan. First time ng mga to pumunta ng Manila via airplane. Bakit ganito ako sa mga kapatid ko? Simple lang, hindi naman yung mga bagay na hindi ko naranasan noon bilang panganay, sa kanila pinaranas ko na kasi alam ko yung feeling pag wala. Alam mo yun, pag uuwi yung mga relatives, tapos kapatid mo pumipila lang dahil sa pasalubong, tas wala namang bigay. Kaya sabi ko, Lord, pag ako naging successful, gawin mo po akong channel sa mga kapatid ko para mabili ko yung mga gusto nila sa buhay. Kaya kahit pa paano, nai-spoil ko mga kapatid ko. Napunta dito, nanood Blackpink, eto nakakatuwa. Sinama ko na nanay ko. Diba, sinama ko na nanay ko, nagstay sila dito 1 week. Di ba? So eto, ngayon meron na naman the next daw si Taylor Swift. Di ba? Pati ako nagiging bata ulit eh. Kakasama sa kanila. Di ba? So kinukwento ko to kasi gusto ko na kapag naging successful ka dito, pay it forward, di ba? Pay it forward. The reason why bakit ka magjo-join kasi may pamilyang nanonood sa iyo eh. May pamilyang nangangailangan ng success mo. Kaya kailangan mong galingan, kailangan mong bilisan, kailangan mo ngayon maging career-oriented. Ang pinakamasarap pa ito, sabi ko nga, wala pa akong anak na tao ha, wala pa akong anak na tao, lahat ng gusto kong gawin sa anak ko, ginawa ko na sa aso ko. Di ba? Para pag nagkaanak ako, kaya ko na yung gastos. So first birthday, nag-birthday sila sa BGC, kasama naman yung mga top earners dyan, di ba? So ito trip, ito famous sa mga chow chow, di ba, sa TikTok. Guys, take note, kung hindi ako nag-join, wala tong ganito. Balik tayo sa pinakon. Kung hindi ako gumawa ng paraan, wala akong ganito. Kaya nga, hindi ko kayo ini-encourage eh. Hindi ko kayo ini-encourage na mag-join eh. Gusto ko ngayon magkaroon ka ng bukas na isipan. Di buksan mo isipan mo na ano bang opportunity. Yung kumikita ka na ng pera, nare-recognize ka pa at nagagawa mo gusto mo. Ako ang hobbies ko, travel, dog. Di ba, bonding with my family. Imaginein mo yung field na ginagawa natin. Imagine mo yung field na ginagawa natin. Kahit papano, nagagawa mo gusto mo. Sa trabaho, hindi yun magawa. 'Di ba? Sa ibang field, hindi yun magawa. Meron at merong masasakripisyo. Ito pa yung pinaka pinagpapasalamat ko dahil sa ganitong platform. Kahit papano po, hindi na po, lagi na po akong nagsi-six figure. Last month, nag 132,000 ako. Marami pang malalaking kumikita sa akin. Pero yung 132, hindi yun kinikita ng mga normal sa Pilipinas eh. Amo, tama. Take note, babae ako.
take note, taga-probinsya ako. Hindi naman ako graduate. Ngayon, kung tatanungin mo ako kung matalino ako, masipag lang siguro tsaka matyaga pagdating sa negosyo. And lahat ng mga results na to, pwede mo din kitain. Bakit pwede mo tong kitain? Pareho naman tayo tao eh. 'Di ba? Ang kailangan mo lang right now, magkaroon ka ng lakas ng loob. Lakasan mo loob mo, kailangan mo mag-decide para kung ano man yung nakikita mo right now, eto din yung next level na ma-experience mo. Eto naman, at the age of, ilang taon ba ako? At the age of 22, 23, dun ko na hit yung first car ko, yung Lancer EX. Binili ko to ng cash nung before pandemic. 'Di ba? Take note, eto yung 6 months na hassle. 'Di ba? 6 months na hassle, nung nagseryoso ako, dun ko na hit yung first car ko. Ito yung nakakatuwa. Dati boarding house lang, alam mo yun. Dati 850 lang, 1,000 lang, 1,500 lang, masaya na ako. Pero nakakatuwa kahit papano dito sa Manila, kasi sa Manila na ako nag-network, dito ko na-experience na makatira sa condo unit, di ba? Pangalawang condo ko na to. Ngayon, nasa two-bedroom kami na unit. At ang pinakamasarap kasi kahit papano, alam mo yun, may privacy na din ako kahit papano. Alam mo yun, yung bahay mo, hindi na kayo sama-sama na nagsisiksikan. Di ba? Dahil to sa ganitong kasing opportunity. And ang pinakamasarap sa pakiramdam ko, guys, alam niyo kung ano, yung meron akong taong natuturuan at natutulungan. Promise yun yung pinakamasarap. Yung hindi ka naman yung kumikita lang, yung pati din yung ibang tao. And here comes my community. So, ang pangalan ng community ko, AGI Corp or AGI Corp Empire. So, marami po ditong kumikita. Yan ang nakakatuwa kasi sabi ko nga po, Lord, bless me na ako yung maging channel of blessing sa ibang tao para yung naranasan ko po ipaparanas ko sa kanila. So, yun yung service ko. Yun yung commitment ko na sila naman, grupo ko naman, directs ko naman, sila naman yung itreat ko sa cinema, sila naman yung itreat ko sa hotel, itreat ko sa Bicol, itreat ko sa Boracay, di ba? So, ito yung team ko, ito yung second family ko. And imagine mo saan ka makahanap na trabaho or field na pati ibang tao matulungan mo din umangat. Dito lang yun. Ito pa yung pinakamasarap. Dito ko din natutunan na you pay it forward or you give back sa community or sa ibang tao. Meron po kami tinatawag na AGI Cares, which is quarterly or twice a year, gumagawa po kami ng mga ganitong program. Okay, so hindi lang puro pera-pera na natututunan namin dito. 'Di ba natutunan din namin dito paano makibagay sa kapwa, paano tumulong. So imagine mo, napakasarap ng ganitong industry. Bakit? Hindi lang po financial literacy yung tinuturo sa atin. Tinuturo din po sa atin maging tamang tao. 'Di ba yung matuto kang magbigay sa iba. 'Di ba? So, eto po mga cheque ng mga teammates ko, OFW, seafarer, eto po mga OFW to. Ito naman mga estudyante na kumita ng mga income na ganyan. Ito naman po ayun, mga kumita po ng cheque. Ito naman yung mga teammates ko. Lahat ng teammates ko, kung titignan yung mga gwapo at magaganda. Di ba? Mana-mana daw eh. So, ito po, actually, under my team, almost 10 MC na po. Ibig sabihin, hindi lang po ako naging Millionaires Club member. So, 10 na po. 10 na yung kumita ng 1 milyon. Ito, college undergraduate. Pinsan ko si Alreza, si Donalyn Vargas, BPO agent, 'di ba? Nakapaglabas na din po 'yan ng kotse. Si Coach Pamela po, nakapaglabas na din yan ng kotse, college undergraduate. Si Coach Abigail David, single mom. Si Coach Maki Medina, seafarer. Ang pina-project ko po ngayon, maglabas ng kotse, dalawa si Ma'am Avi, tas saka si Sir Maki. Tas meron pa, 'di ba? Meron pa po. Ang nakakatuwa dito, iba-iba background. Pwede niyo sabihin sa akin na, hindi naman ata yung totoo. Kung ako lang ang nagkaresulta. Kung ako lang yung nagkakotse. Kaso hindi eh. Hindi lang ako yung nagkaroon ng resulta at natulungan ng company, pati din etong mga tao na to, na yung iba dyan hindi ko kakilala. So yun po yung pinakamasarap eh. Yung pinakamasarap, sabi ko nga po sa inyo, yung pinakamasarap, pera sa kumita ka, nagkaresulta ka, you can help a lot of people. 'Di ba? Yung pwede mo din baguhin yung buhay nila, pwede mo din sa kanila ituro kung paano mo na-hit yung first car, paano ko na-hit yung travels, yung second car na pick up, 'di ba? Kung paano ko to na-hit, sabi ko nga, kung paano ako naging successful at nagawa ko yun sa sarili ko, kaya ko din yun gawin sa ibang tao. And yun po yung pinakamasarap na trabaho. Yung kaya mong tulungan yung ibang tao, magbago yung buhay nila, kaya mo tulungan yung mga tao na yung maabot pangarap nila. Kaya laking pasalamat ko po sa ganitong klaseng company. And next po final, I think mabilis na lang po to. Sabi ko nga po, madali gawan ng paraan ng isang bagay kapag alam mo bakit ka gumagawa ng paraan or para kanino yung paraan na yun.
Sabi ko nga, the deeper the why, the easier the how. Ako, bakit as early as young, bakit ang bata ko na kumayod, magtrabaho, na gumawa ng paraan? Simple lang, hindi naman bumabata ang nanay ko eh. Take note pa nga na ako sa magkakapatid. Tatay ko na una na, ang hilig niya kasi mag-golf. 'Di ba? Alam mo yung golf? 'Di ba? Golf, golf. Ayun na, nauna na sa pila. 'Di ba? Pero sabi ko, that's life. 'Di ba? Hindi naman natin hawak yung oras eh. Kaya nga, naging wake up call yun sa akin eh. 'Di ba? Naging wake up call yun sa akin na sabi ko, ibig sabihin pala walang permanente sa mundong to kundi pagbabago. So, ibig sabihin, anytime pwede may magbago. Either magbago buhay ko, magbago buhay nila, or may kunin na tao. Pero hindi ko hawak yung ganun eh. Sabi ko, ang magagawa ko lang, ang control ko lang, kung ano yung gagawin ko right now. So, kung ang gagawin ko right now, magpo-focus ako sa career ko, aasikasuhin ko yung sarili ko, magkakaroon ako ng goal, aasikasuhin ko yung mga dapat asikasuhin, baka pagising ko one day successful na ako. Pero kung ako naman ang gagawin ko, magiging basagulera, walang goal, walang direction, alam mo na, 3 years to 5 years kung ano magiging buhay ko. Sabi nga, simple lang eh, paano mo makita kung ano yung future mo? Tingnan natin ginagawa mo ngayon. Madali lang makita ang future ng isang tao based sa ginagawa niya right now. Kaya at the age of 20, ang bata ko pong naging career-oriented. Bakit ako bata pa lang nagsusumikap na sa buhay? Isa na lang yung ano eh, isa na lang parent ko eh. Hindi pa ba ako magsisipag? Hindi ko pa ba ito todo yung lakas ko? 'Di ba? Kaya sabi ko sa sarili ko, "Oh, hindi na po pwede maglaro-laro eh. Kung ako dumadagdag edad ko, ano pa kaya nanay ko?" Kaya sabi ko, Lord, eto po nakakatuwa. Nung kumikita ako, wala pa akong kotse. Wala pang kotse, nagsisimula pa lang ako. Una kong income nun, 10K. Sabi ko, ma, sa birthday mo, ma, papadala ako dyan. Sabi niya, nak, wag na gastos yan. Pero yung ngiti ng nanay ko nung nabilhan ko siya wine, nabigyan ko siya ng cake, sabi niya, alam mo nak, first time ko to. Gaano kasarap guys marinig sa mama mo na lahat ng first time niya na pa-experience mo dahil meron kang magandang karir. Gaano kasarap as anak, as tatay, as nanay, 'di ba, as kapatid na ma-share mo yung blessing or yung success na meron ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, laliman nyo yung dahilan nyo, bakit kayo magjo-join? 'Di ba? Laliman mo yung dahilan mo, bakit ka gagawa ng paraan. Laliman mo yung dahilan mo, bakit ka papasok sa ganitong klaseng platform. Alam mo, pinakamasarap sa feeling, nung nagkita kami ng nanay ko, sabi ko, na, ma, hindi ka magbabas, mag-airplane ka. Alam mo yung ngiti ng nanay ko na sabi niya, nak, actually first time ko na naman to. Sabi ko, mababalik ta rin natin ang mundo, gagawin kitang anak. Ako naman. Di ba? Ako naman magpaparana sa'yo. Pinakamasarap guys na sinabi ng nanay ko nung nagbakasyon sa Manila, nak, dyan lang ako nakapag-relax sa'yo. Ikaw, kailan mo gustong marinig yung ganong words coming from your loved ones? Next year? Next year? Pwede naman this month eh. Di ba? Hindi naman humihingi ng bonggang success eh. Ano ba naman yung hindi mo nagawa last month, gawin mo ngayon. Pakitain mo sarili mo ngayon. Yung unti dun, kurot ka kahit magkano. Send it to your parents, send it to your kapatid. You share your blessing sa iba. Ang gagawin mo lang naman, magsisipag ka eh. Ayusin mo lang naman sarili mo, ayusin mo lang naman mindset mo. Ayusin mo lang naman yung goal setting mo, tsaka paano mo i-hit yung goal mo. Sabi ko nga po sa sarili ko, um, as early as young or kung malakas ka pa ngayon, itodo mo na kasi andyan pa yung loved ones mo at may nakaabang ng success mo. Kasi aanhin mo yung pera mo, aanhin mo yung success mo kung yung loved ones mo, yung mahal mo naman sa buhay, ay alam mo na kung saan pumunta. Aanhin mo yung pera. Masarap may pera ka na nakaka-share ka sa iba. Nakaka-share ka sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa grupo mo. Yun po yung pinakamasarap na panggamitan ng pera. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, lahat ng success, makukuha mo simple lang kung maniniwala ka ulit sa sarili mo. Kasi I do believe po, maganda man yung nangyari sa atin or pangit man yung nangyari sa atin, wala pong ibang may kagagawa niyan, hindi si Lord, ikaw. Ulitin ko, kapag naging successful ka sa field na to, kagagawan mo yan. Just say thank you sa sarili mo at kapag nag-fail ka, kagagawan mo po yan. Kaya be conscious kung ano man po yung desisyon na gagawin mo right now. Sana conscious yung gagawin mong desisyon right now.
pag sinabing conscious, dapat connected sa future mo na maganda, dapat connected po sa goal mo, o dapat connected sa magandang future. Ulitin ko, kung gagawa ka lang naman po ng desisyon ngayon, which is yung pag-try sa ganitong klaseng platform, kasi connected po yan sa goal mo. And hindi ka po nag-iisa. Nandito kami, nandito yung buong community nila, Coach Jessica, nandito yung buong Project High. Kasama mo po kami sa laban na pag-abot ng pangarap. Kasama mo kami natatawid para makuha lang yung pangarap mo. At tulong-tulong po tayo dito para marami pong taong magbago yung buhay at maabot yung pangarap nila this year at this month. And yun lang po. By the way, this is Mentor Suzette de Los Angeles, from Bicol, nandito na sa Manila, saying God bless us all. To God be all the glory. And just in case nasa Bicol ako, kita-kits po tayo. So back to you sa napakagandang host natin for tonight. Back to you, Coach. Ayun. Thank you so much po, Mentor Suzette. Anyways, picture po muna tayo para po meron po kaming picture with you. Sige, sure po. Thank you. 1, 2, 3, smile. Tek, okay na po ba? Tek? Yes po. Okay, thank you so much po. Thank you so much po, Mentor Suzette. And guys, pakitype naman po ng thank you, Mentor Suzette, kung marami ka pong natutunan or na-inspire ka din po sa kanyang sharing, di ba? Sa kanyang journey dito sa community or dito po sa negosyo natin. Ayan, very inspiring yung shinare sa atin ni Mentor Suzette kasi isipin mo, di ba, isang former student, pero naging independent siya kung iisipin sa ano ngayon, 'di ba? Sa ano natin right now, sa generation natin right now, marami na talagang kabataan ang puro gadget and pero hindi nila nakikitaan ng value, parang hindi nila nakikitaan ng value yung parents niya. Unlike po kay Mentor Z, 'di ba, na gusto niya talaga na matulungan talaga yung parents niya. So very inspiring. And thank you po Mentor Z. And right now, 'di ba? Paano niya nga ba na-achieve yun? Okay, so excited na ba kayo, 'di ba, na malaman kung paano niya na-achieve yung ano niya, yung result niya right now. Syempre aside sa pagiging desidido niya dito sa negosyo natin. So meron po akong tatawagin na next sharer natin. Okay? Yung next sharer natin, siya po yung mag-explain kung ano nga ba yung negosyo na ginagawa ni Mentor Suzette para po ma-achieve na yung ganong result. Okay? So, hindi ko na po papatagalin. So, tatawagin natin yung isa sa mga Gold Executive member po natin dito. At the same time, local and international travel qualifier. Isa na din po siya sa mga Millionaires Club. And of course, isa din po siya sa mga hub owner po ng community natin or ng team natin. So, hindi ko na papatagalin. So, let's all welcome Domingo Astillero. Hello! Ayan, good afternoon sa inyong lahat. Nakala ko may tugtog eh. Ayan. So, good afternoon everyone and thank you so much po pala sa ating napakagandang host. And siyempre sa unang speaker natin, si Mentor Success. Thank you so much po, Mentor. Kung andito ka pa po sa Zoom, thank you so much po. Patype naman dyan, thank you so much, Mentor. Ayan, shout out po pala sa mga business partner natin dyan all around the world. Yan, mapa Spain, Europe, yan, and Middle East naman, o Asia, shout out po. And syempre, may nagpapa-shout out. Yan. Eh, ano natin, kasi may nag-chat sa akin. Joke lang. Ayan, shout out daw po sa ating business partner from UAE. Ayan, di ba? So, shout out po. Wait lang, hanapin ko lang. Sino nga ba? And syempre, comment nyo naman dyan kung sino po yung, kung nasaang bansa po kayo ngayon. Ayan. Comment naman po kung nasaang bansa po kayo. Ayan. Saang bansa po kayo, di ba? Yan, shoutout po kay Renzo Girada. Ayan, from UAE, from Coach Jomar Magsayo. Ayan, shoutout po. And shoutout po kay Coach Axel. Ayan. So, hindi na ako magtatagal, okay? Mag-ano na ako, mag-share ng screen sa inyo para makapagsimula na po tayo. And, ako ayusin ko lang yung screen natin. And,
Nakikita na po ba yung slides ko? Okay na po ba? Nakikita na. Ay, host, nakikita niyo po yung slide ko? Yes po. Okay, thank you so much, host. Ayan, syempre, ang ating event natin, The Future of Wealth. Why digital business? Business. Business is the key. Okay? Student edition. Yan. Isipin niyo lang po, yung unang nag-share, dating estudyante lang din naman po na ginagawang full-time yung business natin at nakita niyo naman po yung resulta. Okay, Bisaya. Ayan, naging Bisaya na nga, pero Bicolano po ako. Same po kami ni Mentor Suset. Okay? So, magsisimula na po ako. By the way, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I am Domingo Astoliero Jr., a Millionaires Club member, Gold Executive Prime, local and international travel qualifier, top owner and top 11 ng Technocrat Community, and mayroon po tayong bagong award, top 42 ng Project High Community. So, next naman, ito, i-explain ko naman po pala sa inyo itong cash flow quadrant po natin, yung employee, self-employed, business, investment. So ngayon, makikita nyo po dito, may makikita kayo active income and passive income. Dito sa active income, no work, no pay. Pag wala kang trabaho, wala kang sweldo. Okay, ngayon po, Foresight, 90% of the population. Ibig sabihin, napakalaki, lalong-lalo na po sa Pilipinas, 95% sa population po natin. Ito po yung ginagawa. Nag-iempleyado, okay, nangangamuhan, yun po yung ginagawa. Pero sa passive income naman po, dito naman yung business at investment. Ito po, passive income. Pag sinabing passive income, no work with pay. Kahit wala ka pong ginagawa, okay, nag-echo po tayo. Ayan. Kahit wala ka pong ginagawa, pa-mute naman po. Yan. Kahit wala ka pong ginagawa, may trabaho po tayo. Ay, may trabaho. May kita po tayo. Dito naman yan sa passive income. So ngayon, pipili ka lang po dito kung alin ka at alin ang mas maganda. So kung empleyado ka, may time ka pa, okay, para magnegosyo. Pwede mo naman siyang pagsabayin, lalong-lalo na po dito sa digital opportunity na ino-offer po namin. So ngayon, may oras pa. Hindi pa po uli lahat, lalong-lalo na po sa mga OFW business partner natin, sa mga member na po, nasa right opportunity ka na, right community ka na, pagtulungan lang na po natin yan. So ngayon, yun po yung sinasabi dito, rich side, 5% of the population. 5% lang po dito ang nagne-negosyo at nag-invest. Okay, so ngayon, anong pagkakaiba ng dalawa? Mas maganda kung makikita nyo dyan, pag wala kang trabaho, may income. Doon ka dapat. Okay? Kahit wala kang trabaho, may kinikita ka po. Yun po yung maganda. Okay, ang next naman po natin, why business? Why business or entrepreneur? Bakit ba kailangan natin magnegosyo? Bakit nga ba? Okay, tanungin ko kayo, bakit nga ba kailangan natin magnegosyo? Okay. Siyempre, eto, isipin nyo po si Uncle, si Uncle. Isipin nyo po si former Senator Manny Villar. Isipin mo, siya po mismo nagsasabi na kailangan ng lahat ng Pilipino or kabataan ka man or mapailan man ang edad mo, kung kaya mo magnegosyo, magnegosyo ka. Okay? Kailangan mo ng magnegosyo. Okay? Bakit? Okay? Makakapagpabawas ka na sa poverty ng Pilipinas. Kasi pag once na nagnegosyo ka, malay natin, naging successful ka. Malay natin, yung negosyo na pinatayo mo, yung negosyo na sinalian mo, yun na pala, yung susi para makalis ka po sa kahirapan. Okay? And next naman po, ito pa po, sabi niya, para sa mga OFW business partner natin dyan, ito po sabi ni Manny Villar, some of the, isipin niyo po, lahat po ng mga OFW sa iba't ibang bansa, ang iba po, takot magnegosyo, takot maglabas ng pera, pero laging naglalabas ng pera para ipadala sa pamilya. Okay? Lalo-lalo na po sa mga OFW natin na anytime, pag may kailangan yung pamilya, padala ka agad. So ngayon, wala silang nasasave. Ngayon po, ito yung right opportunity na may digital business po tayo na kahit nasa ang bansa ka, nasa ang lupalo ka man ng bansa, ano man ang ginagawa mo, mapa-OFW, overseas Filipino worker ka man, or dyan ka na nakatira, citizen ka na dyan, dual citizen ka man, etong opportunity to para sa iyo. Okay, so hindi naman po lahat na nag-i-stay sa ibang bansa nakakaipon din. Kasi sobrang taas din po ng cost of living sa ibang bansa. So ngayon, kailangan nyo po talaga ng isang opportunity na kahit nasa ibang bansa ka, pwedeng kumita. Okay, so ngayon, kailangan nyo din po talaga mag-invest or magnegosyo.
maging entrepreneur. And next naman po, ito po, the surest way to get out the rat race, ito isipin nyo sa mga nangangamuhan, sa mga nagtatrabaho, ito po, tingnan nyo na lang yung napupuntahan ng sweldo, na kinikita nyo, sweldo, bayad sa utang, gastos, bill, utang. Sweldo ulit, bayad sa utang, gastos, bills, utang, paikot-ikot lang siya. Okay. Ang iba sanay na dito pero hindi nila napapansin habang tumatanda na habang um ano pa sila patanda na wala silang naipon. Kasi nga nasanay sila na paikot-ikot lang yung sweldo. So ngayon huwag tayong masanay. Okay, huwag natin sanayin na ganun lang at mapupuntahan ang pera natin. So ngayon kailangan talaga natin ng isang opportunity kung paano tayo makakaalis sa rat race. So ngayon, dito po, the surest way to get out the rat race, ito yung ibig sabihin lang yan, to be an entrepreneur or magnegosyo ka. Yun ang surest way para makaalis ka po doon. Ngayon, isipin nyo, sabi ni Forbes, the role of entrepreneurship ending poverty and homelessness. Okay? Ibig sabihin lang noon, ito na po yung makakapagbabago sa kumpa ng poverty sa Pilipinas kung magnenegosyo ka or magiging entrepreneur ka. Okay? And ito pa, many graduate complain that it is difficult to get job. Totoo po yan. Kasi po ako, danas ko din po yan. Nung nakagraduate din po ako, hindi naman po kaagad, nagturo ako. Di ba? Naganap din ako. Napakahirap. Hanapan ka ng experience. Paano ka makaka-experience kung kakagraduate mo lang? Yan ang tanong. Paano ka? Paano ka magkaka-experience kung kakagraduate mo lang, tapos nag-apply ka, hanapan ka ng experience. Sino kukunin? Yung may experience. Kaya yun din ang medyo ano din sa Pilipinas na kahit may diploma ka, basta wala ka pang experience, napakahirap. Ang iba dyan, kailangan ng backer. Ganun po siya. So ngayon, ang solution dyan, mag-create ka, create your own job or create job for others. Ano ibig sabihin? Be an entrepreneur. Mag-create ka ng negosyo, okay? At magkaroon ka ng mga empleyado. Yun po yung magandang susi para at least hindi ka mahirapan. Hindi ka mangangamot ikaw mismo yung bossing o ikaw mismo yung amo. Okay? And next naman po, no work, no pay, game plan to financial freedom. Ito po, isipin nyo nag-graduate ka po 2 years preparatory, 12 years graduate high school. Okay? Nag-college ka po 4 years, 18 years time investment. Magkano? Magkano ang ginastos sa magulang natin? Kung part-time ka man, magkano yung ginastos mo overall? 'Di ba? Isipin lang natin, imagine na natin 2 million. 2 million per month ang kikita pag nagsweldo ka, naging empleyado ka, ang kinikita mo 20,000 per month. Ngayon, yung 20,000 hindi yan madaling makuha. May office politics ka pa dyan. Isipin nyo, may mga ganito ganyan, sisiraan ka pa sa sa trabaho mo, overload work, marami kang trabaho, maraming ibibigay sa trabaho para magkasweldo ka ng ganyang kalaki. Emotional pressure, mapipressure ka sa bossing mo, di ba? One mistake, tanggal ka na kaagad. Ganon. Ganon po, isipin nyo, pinagtrabahuan mo sa pinag-aralan mo tapos ganito lang yung sweldo. Tingin mo, sa mga nandito, okay na ba yun sa inyo yung 20,000 tapos ang dami. Mapipressure ka pa, okay, ang dami pang trabaho ibibigay sa iyo. Hindi mo yan deserve. Okay, hindi mo deserve. Hindi mo siya deserve. Okay? So ngayon, didiretso ko na po, lalo na lang po sa mga abroad, sa mga OFW natin dyan, income, local currency. Ito po yung nangyayari po. Ang iba po, rent, local currency, binabayad lang po sa mga renta. Kasi kung hindi po lahat ng OFW may sariling bahay. Okay, hindi po lahat ng OFW nakakapagpatayo ng bahay. Sa homesickness, pag may mga sakit, yung sweldo, napapadala, lang natitira. Food, local currency, sa pagkain, risk living po. Yung iba po, nagkatira sa ibang bansa. Siyempre, ang taas din ng cost of living and send money to your relatives. Ito po yung sinasabi ko na pinapadala lahat ng pera sa mga mag-anak, sa mga anak. Tapos, maalala ka lang ng yung mga anak, ng mga kamag-ang iba po, naaalala lang pag katapusan. Pag alam na nilang magsusweldo na, kumusta po? Kumusta kayo dyan? Ganyan. Totoo po yan na nangyayari. And syempre,
double job or triple job. May mga business partner po tayo na nasa ibang bansa na nagti-triple job, double job. Kasi nga, yun nga, kailangan nila makapagpadala sa Pilipinas. Okay, ang next, so ngayon, dapat maano natin yan? Ma-lesser natin yan. Dapat magkaroon kayo ng savings or negosyo na makakapag-ipon kayo. Nauwi kayo ng Pilipinas, may negosyo. Okay, next naman po, will you, tanungin ko po kayo. Ayan, pwede, will you sell your eyes for 1 million? Okay, sino po yung gusto dito na ibenta yung mata nila? Okay, mata nila for just 1 million. Gusto niyo po ba yung ibenta yung mata nyo? Okay, comment nyo naman dyan kung gusto nyo. Sino ba yung mga gusto dyan? Andito pa ba kayo? Pa-comment naman dyan. No po, yan, totoo po yan. Coach Renz, wag na wag mong ibebenta. Pero, ang tanong ko sa iyo, di ba, siyempre hindi mo. Ayaw nyo, di ba? O, ayaw nyo. No po, no po. Di ba? Ayaw nyo. Pero most of us, hindi lang mata, okay, ang binibigay natin, kundi buong katawan, dignidad, at pagkatao. Totoo po yan, di ba? Lahat pagod, hirap, kuskus dito, kuskus doon, trabaho dito, trabaho doon, binibigay natin. Pero nga, ayaw mo ibenta yung mata mo, pero buong katawan mo, nagagamit mo sa kakatrabaho. Magkano lang yung sweldo? O, di ba? Sa isang buwan, magkano lang yung sinesweldo? 10,000, 20,000. Di ba? Di mo yan deserve. Di mo siya deserve. Tandaan nyo yan. Di nyo po deserve. Kaya ang pinaka-solusyon talaga, okay, pinaka-solusyon, magnegosyo ka. Ito, pakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng work and business. Okay, pareho silang nagbibigay ng time, effort, gagalingan mo, sisipagan mo, lahat gagawin para mag-asenso. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? Okay, tingnan natin. Okay. Pag magtatrabaho ka, you will only survive. Totoo po yan. Makaka-survive ka. Di ba? Nandun ka pa rin sa rat cycle. Na sweldo, utang, bayad, utang. Okay? Sweldo, bayad, utang, bills, utang. Ganun po siya. Magsusurvive ka lang, pero tinatrabaho mo, gagalingan mo din. Magsasacrifice ka din, lalong-lalo pa kung may mga anak ka na. Siyempre, araw-araw papasok sa trabaho, iwan mo yung anak mo. Di ba? Sakripisyo pa din yon. Okay, makikisama ka sa mga katrabaho mo, sa amo mo, sisipagan mo, pupuhunan mo din ng lalo na at hindi madali. Okay, hindi madali talaga ang trabaho. Kaya pinakaano ko sa inyo, same lang din naman. Sisipagan mo, dugot pawis pa din. Magsasakripisyo ka, o same lang din. So survive ka lang talaga sa pagtatrabaho. Pero, pag nagnegosyo ka, malaki ang porsyento na umasenso ka. Kasi nasa business ang pag-asenso. O, same lang din, makakaipon ka kasi kikita ka ng malaki sa negosyo. Pwede ka na makapag for good. Yung kinikita mo dito, magiging savings mo na. Katulad ng mga OFW natin na nagsimula na din sa business at matagal na at nakakaipon na po sila. Okay? Sa business, same lang din gagalingan mo. Totoo yan, ginalingan mo din sa empleyado, ginalingan mo sa negosyo. Dito, malaki yung porsyento na pwede ka po dito kumita ng malaki. Pwede ka po dito umasenso. Ito po yung sinasabi namin, ang pagkakaiba ng negosyante sa nagtatrabaho. So ngayon, sa mga nakikinig po dito, alin po yung pipiliin nyo? Magtatrabaho pa po ba kayo o magne-negosyo na kayo? Or pagsasabayin nyo yung trabaho at negosyo nyo? Pili lang po kayo. Kung alin yung mas, lalo na sa mga OFW natin. Pili po kayo. Trabaho lang ba? O trabaho na may negosyo? Yan, pili po kayo. Comment po kayo dyan kung ano yung mas preferred nyo na mas kailangan nyo. Okay, profit are better than wage. Okay, wage make you living. Profit makes you fortune. Isipin nyo, pag sumusweldo ka lang, wala, masusurvive mo lang sa pang-araw-araw. Pero pag nasa negosyo ka, pag kumikita ka ng profit, magiging successful ka. Yun po yung pagkakaiba ng dalawa. So ngayon, lahat ng yon requires one important component to be possible. Okay? So next naman natin, time. Oras. Ang oras pag nasayang, hindi na kaya nating i-protect. Tama? Ang oras, pag naubos na, pag lumagpas na, ibang oras na bukas, ibang oras na mamaya.
So ngayon, pag di mo pinahalagaan ang bawat oras na dumadaan sa'yo, time will come. Ikaw pa rin naman, makakaala, sana sumubok ako, sana sinubukan ko noon. Sana di na ako nagsayang ng oras, pinahalagaan ko yung oras. Dapat lang talaga, pahalagahan natin ang oras natin. Kasi hindi naman tayo tumatanda. Kaya hindi na tayo bumabata. Okay, patungo na po tayo sa pagtanda. Lahat ng galing sa bata, tumatanda. Hindi naman po yung tumanda, pumunta ng bata. Hindi naman po ganoon, di ba? So ngayon, pahalagaan natin ang bawat oras na dumadaan po sa atin. Okay? Alagaan po natin. Huwag natin sabihin dito, sayang. Okay? Full of regret. Okay? Magre-regret ka. Tingnan niyo po yung itsura ni nanay. Di ba? Grabe no, hindi mo mabilang-bilang kung anong problema ang pinagdaanan niya. So ngayon, wag po natin hayaan na ganito po yung mangyari sa atin. Na magsasabi tayo noon sana noon, sinubukan ko na. Lahat, nagpag-guide sana ako, nagpaturo sana ako. Full of regret. Wag po sana tayong dumating sa ganun. Dapat ganito sana, buti na lang. O, di ba? Sobrang saya kahit ganyan ang edad, buti na lang. Lalo sa mag-asawa po dito, may asawa, na buti na lang sumubok ako. Buti na lang hindi ako nakinig sa mga negative. Buti na lang tinry ko. Buti na lang nakinig lang ako. Okay, nagpag-guide ako ng maayos. Buti na lang pinahalagan ko yung oras. O, di ba? Dapat buti na lang hindi sayang. Di ba? Ito yon, grateful and fulfilled. Nakuha nila yung gusto nila. Ito yung gusto po namin na mangyari sa inyo. Na hindi po tayo mag-regret sa bandang huli. So ngayon, ang kailangan mo mag-start, pakinig, and gawin lang yung part mo and gawin lang yung business natin ng magaan. Okay? Para mas mabilis din tayo maging successful. Okay? So, dito dapat tayo. Ang next naman, passive income will give you the ability to save time in the future. Totoo po yan. Totoo po yan. Passive income will give you an ability to save time. Pag nagkaroon ka po ng passive income, lahat, halimbawa, kung bata ka pa, wala ka pang asawa. So ngayon, malay natin, 3 to 5 years, naging successful ka. May pa yung ano mo, yung asawa mo ay yung mga anak mo, magiging ano pa, magiging may papamana mo pa sa kanila. Kaysa naman, na mag-ano ka, magnegosyo ka, nasa edad ka na natin. Around 70, 75. So, hindi mo naman kaya. Okay? Hindi mo naman kaya. So, kung ngayon, na malakas ka pa, halimbawa, nagkaroon ka ng sasakyan dito. Kung 65 years old, kaya mo po bang i-drive? Di ba sobrang hirap na din? Sobrang hirap na mag-drive ng sports car na 65 years old. So ngayon na habang andito pa po tayo na kayang-kaya pa natin, ano natin, sipagan natin, pagtulungan na natin. Kailangan natin i-save yung oras, pahalaga natin yung oras natin. Para sa future, mabilis lang natin tatrabahuin. Tuloy-tuloy lang po tayo. Okay? Pahalaga natin yung oras na dumadaan po sa ito. Isipin nyo po, income generating years. Prime years. Ang prime years natin, 18 to 25 to 40. Dapat, nasan ka? Anong ginagawa mo yan? Okay, dapat ginapalagan mo yan, naghahanap ka ng opportunity, which is nakakatulong ka, makakasavings, nakakaipon ka. Opportunity na negosyo, na pwede ka maging successful. Kaysa naman magnegosyo ka na around 65 hanggang 90 years old, di mo na siya kayang palaga, ay di mo na siya kaya. Okay, sobrang hirap na din na magnenegosyo ka bandang huli pa. Ngayon, eto yung basta ano, saan mo gagamitin yung prime years mo? Yan ang tanong. Saan mo gagamitin? Tambay ka lang ba? Makikinig ka lang ba? Titingin ka na lang ba? Ngayon, ikaw na mismo ang magde-decide kung saan mo yan gagamitin, nakalakasan mo yan. Huwag mong gamitin yung mahina, pahina ka na, saka ka magne-negosyo. Asan yung time na sobrang lakas mo pa, hindi mo pa sinubukan. Okay? So ngayon, ikaw na pong bahalang mag-decide kung saan mo gagamitin. Pero advice ko po sa'yo, yung prime years mo, gamitin mo sa pagne-negosyo. Kasi sa pagne-negosyo, malaki ang porsyento maging success. Okay? So ngayon, did you know at age 65, 80% are broke, 8% is still work, 6% are will to do, and isipin nyo 2% lang ang wealth. Ngayon, tatanong kita, where do you think you want to be? Saan ka lang dyan? Pili kayo, guys. Pili kayo.
Kayo po mismo makakapili niyan. Kayo po mismo makakapag-design niyan. Decide po kayo kung saan po kayo. Doon po ba kayo sa 84%, 65 years old na kayo, broke pa rin, still work pa din, nagtatrabaho pa rin, 65 years old, or doon kayo sa 65 years old na maganda na yung future. Hindi nagtatrabaho, maganda yung anak, mga anak, may mga anak na masayang anak, may ama na, natutulungan pa yung pamilya. Pipili po kayo doon. Kayo na po mag-decide. Okay? So, next naman po, the solution is to build a business that will produce passive cash flow. Yan po yung solution natin. So, anong dapat natin gawin? Maghanap na tayo ng business. Mag-build tayo ng business na magpapasok po ng pera na magiging successful tayo sa future. Ganun po siya. And next naman po, ayan, ito, mga magta-traditional business. Walang problema po sa pagta-traditional business basta marunong ka. Okay, basta marunong ka. Or, mayroon ka po budget. Okay, isipin niyo po, pag nag-traditional business ka, profit, 100 million. Mayroon po ba kayo, pag nag-restaurant kayo, mayroon po ba kayo dito 2 million? Para maka-open po ng restaurant, kukuha po kayo ng mga permit. 2 million, pinaka-budget po yan. Laundry, ganun din. 1.5 million. Sinong may 1.5 million dito? Yan. Siguro naman mayroon dito. Mayroon ata dito pinakamayaman na. Grocery. Sino yung may mga grocery? Coffee shop. Ito po sa traditional business. Some of the Filipino nagta-traditional po. Pero, mayroon po kasi pag nag-traditional ka, pag hindi ka marunong, mag-ano ka pa ng mga empleyado mo, hindi ka marunong sa auditing or sa accounting, talagang malulugi ka. Okay? So, next naman, ito. Ito yung pag nag-traditional business, ito yung mga, ano mo, location. Saang location? Dapat yung maraming tao. Maraming tao na, ano, bibili sa'yo, maraming tao na napupuntahan or tourist spot, ganun po siya. Brand, anong brand ang ibebenta mo? Supplier. Dapat maganda yung brand, maganda yung supply na dinadala siya. Baka mamaya masira-sira yung supply sa'yo. Employees, dapat magandang tawag doon, hindi maganda, baka maganda, ano, sales na maganda. Hindi. Maganda dapat yung ano, pakikitungo mo sa mga empleyado mo kasi tapos sa accounting, mag-hire ka ng graduate sa accountancy para at least ma-audit mo ng maayos yung pera. Okay, business permit, bibili ka pa, operational expense, advertising, i-advertise mo pa. 'Di ba? Ang daming pagdadaanan pag nag-traditional business ka. So ngayon, mag-ready ka ba sa ganyan? Di ba? So ngayon, ito pa, ibig sabihin, mayroon pa tayong tinatawag na competition. Ano yung competition? Halimbawa, si Petro, nagtayo ng sari-sari store. Ngayon, si Juan at si Pade, si Made, yan, si Kaaway 2, si Kaaway 3, nagtayo din ng traditional business. O, di ba? Yung tao sa inyo, mga kapitbahay mo, nagtayo din. Siyempre, malilito na kung saan bibili. Siyempre, competition eh. Meron dyan, pasarapan na lang yan. O, kung restaurant, pasarapan ng luto. Okay, pagalingan na lang na mag-entertain. Ganun lang siya. So ngayon, may competition. Lalong-lalo pa pag pinasok po tayo ng malalaking kumpanya. Like guys sa ano, Pure Gold, SM, Robinsons. Tingin nyo, may bibili pa kaya sa inyo? Mayroon pa naman, paunti-unti. Pero lahat na po, dito na po sila bumibili sa mga komportable. Guys sa ano, Pure Gold, bakit naka-aircon, hindi na sila maiinitan? Ganun po siya. So ngayon, may competition po talaga sa negosyo. Hindi po yan nawawala. Okay, dapat kailangan mo mag-innovate talaga yung negosyo mo. Ngayon, pwede ka naman mag-franchise. Franchise ka, 12 million. Mayroon ka ba pang franchise sa Mang Inasal? 7-Eleven, 2 million. Jollibee, ito na ata, mababa pa ata to, 40 million. Mayroon po ba kayo nun? Di ba? Siyempre, may royalty and advertising fee pa yan. 10% minus 20% of your net profit, excluding your all expenses. Di ba? Yung kinikita nyo, bababa pa yan. Nakikita yan sa franchising. Kasi nga, may mga bawas bayad sa mga empleyado, sa mga expenses, sa mga nasira or something, mga ayusin. Ganun po sa franchising. Okay? So ngayon,
sabi nga ni Donald Trump, Robert Kiyosaki published a book recommending network marketing as a powerful, reliable business. Di ba? Isipin niyo po, mga kilalang tao, pero ini-endorse po nila ang network marketing as a good business. Powerful and reliable business. And sino pa po? Si Richard Bronson. Okay, ito naman po ay I am tremendous believer in network marketing. Okay, isipin nyo yung next 20 to 30 years mo, shorter lang siya pag nagnegosyo ka. Okay? May 5 to 10 years na trabahoin niyo po yung negosyo or network marketing. Sure po ako, ibang resulta po yung mangyayari sa inyo. Ganun po siya. And next naman po, the Peralta seedlings po, isipin niyo po, 1.3 million. The Peralta seedlings, kinita lang po niyan sa January, February, March. Dahil po yan sa network marketing or dito po sa digital opportunity or business po na ginagawa po natin. Ang next naman, ito, gusto ko lang naman simpleng buhay. Anong simpleng buhay? Sige. Ano ba yung simpleng buhay? Iba-iba po kasi ang pagkakaiba. Anong pagkakamining ng simpleng buhay? Pero para sa akin, ang simpleng buhay, yung naibibigay mo, yung lahat ng gusto ng anak mo, yung naibibigay mo na pag-aaral mo sa mga ng eskwelahan, yung naibibigay mo, yung pagkain na gusto. Okay, yung naita-travel nyo sila kung saan gusto. Yun po yung magandang simpleng buhay. Hindi yung nakakakain lang. Bakit naman nun? Hindi nyo enjoy. Wag nyo nang, yung naranasan nyo, wag nyo na pong iparanas sa mga anak nyo. Sana naman po, mag-upgrade na po tayo na iba naman yung iparanas natin sa magiging future family natin. Okay? Next naman, we are offering you life with option. Okay? Sabi nga, andito po yung digital biz or digital community. We are offering you a choice. Grab this opportunity. Depende po sa inyo. Pero kung ako, asa po empleyado, marami din po pinagdaanan, pagalitan ng mga manager o something. Ito po, nung ginrab ko po ito, ako mismo yung bossing ng negosyo natin. This is the opportunity. You are the boss. Wala ka po pong itong susundin na bossing, ikaw po. Negosyo mo to, negosyo namin to, negosyo mo din to. So ngayon, we are offering a choice. Pag sinimulan mo po ito, magpag-guide ka ng maayos, for sure, 5 to 10 years, ibang-iba na po yung magiging resulta nyo po dito sa community po natin. And next naman po, ito, pakita ko po sa inyo, former teacher, siyempre, yours truly, I am Domingo Astillero Jr. Nakikita nyo po yan, a Millionaires Club member na may mga awards. From dating, awards lang, most punctual. Ngayon po, tingnan nyo po. Maliban po sa award, may mga resulta pa po na kumikita po ng 6-figure every month na hindi ko naman akalain na darating ako sa point na ganito. Pero naisip ko, sabi ko, itutuloy-tuloy ko to kasi ito na yung life na gusto kong gawin. Ito yung opportunity na makakatulong sa akin. Which is nangyari po siya. At sabi nga nila, malayo na pero malayo pa ang mararating natin. So ngayon, pagtulungan lang po natin. Next naman, ito pa po, na-awardan po tayo, nag-top 7 po tayo nung March, top 30 ng Technocrat ranking every month, top 7 po tayo and na-recognize po tayo at get promo ng company po natin. Sipin nyo po, get promo. Pag sinabing get promo, every 15th of the month, may binibigay pong 10,000 yung company po natin. Dahil sa sipag po natin yan. And next naman, ito po, na-award din tayo sa Millionaires Club member. Yan po si Mentor JP. Kasama po natin. And ito po, Technocrat from Macau. Nakapunta po tayo. And from Boracay, nakapunta po tayo. Kasama po natin si Mentor Jomar, Mentor Irene, Mentor Ralph, Mentor Lizelle. Sipin nyo po, nag-enjoy kami dyan. 9 days po kami sa Boracay. Diyan ko na din po sinelebrate yung birthday ko. Same po kanina kay Mentor Jose na unang travel niya Boracay. Ako din po, unang travel ko po dito Tagaytay. Pangalawa pong travel ko Boracay. Pangalawang Boracay ko na po ito. So ngayon, next time naman po, ang goal ko, family ko na po isasama ko sa Boracay. Okay, family ko, mga leaders ko, lalo-lalo sa mga OFW business partner ko na nasa ibang bansa ngayon. Na ang goal ko, pag kumita po sila, magta-travel din po. Pag kumita na po sila ng malaki at umuwi po sila din, magta-travel po kami dito sa Pilipinas. Okay? And next naman, ito po yung mga enjoyable na moment na sabi nga ni Mentor Jomar, ayoko na. Yung hindi niya naranasan niya na next time daw, mga anak niya na, mga leaders niya na,
yung ipaparanas niya dito sa travel po natin. Okay? Magandang istorya. And syempre, ito po, mayroon naman po kaming incentives na nung pag-uwi pa po namin ng Boracay, nagkaroon po ng swimming. And syempre, Baguio trip. Okay, 3 months po yan tatrabahuin ng community natin para makasama po yung mga qualified po sa Baguio trip po natin. And ito na, last na slide ko po, you just made the best financial decision in your life. Ito po, ino-offer lang po namin itong Digital Biz community na nag-o-offer po sa inyo na magandang opportunity na pagtutulungan lang po natin. Sabi nga, don't expect too much once na nakapagsimula ka sa business. Tatrabahuin po natin, may proseso po yan. Okay? Na bawat pagkakataon, bawat opportunity dumadaan, may proseso po kung paano kami naging successful, paano kayo magiging successful in this community natin. Once na nakinig, sumunod. Lahat ng pinapagawa po sa inyo, gawin nyo lang po, sumunod lang po kayo. Wala po kaming ipapagawa po sa inyo na hindi po makakatulong sa inyo. Okay? Basta advice ko po sa inyong lahat, pagtulungan po natin dito sa community po natin, magtulungan po tayo kasi walang ibang tutulong po sa inyo. Kaya hindi nyo man kamag-anak, kami po hindi nyo kamag-anak, pero handa po kami tulungan kayo dito sa community namin. Once again, I am Mentor Domingo na nagsasabi, subukan nyo lang. Kasi yung nangyari sa akin, possible na mangyari sa inyo. Babalik na po kay Mentor, ay kay Coach Carla.